Ang Tenerife ay isang masiglang lugar sa Brisbane, Australia, na may nakapalibot na ilog na dinadayo pa ng mga lokal at turista, at madaling daanan patungo sa mga walking at cycling paths sa tabi ng Brisbane River, lalo na sa sikat na Tenerife Riverwalk. Puno ang lugar ng mga cafe at restaurants na mas nagpasigla ng komunidad. May maayos na koneksyon sa pampublikong transportasyon, kabilang ang mga ferry services, na pinagsasama ang makasaysayang ganda ng Tenerife at mga modernong kaginhawaan, kaya't ito ay isang napakagandang lugar na tirahan. Ngunit isa sa mga tirahang ito, may nangyayari palang kakaiba sa likod ng mga nakasarang pinto. Napansin ng mga kapitbahay ang kakaibang amoy, isang masangsang na singaw. Ang sumunod na pangyayari ay ikinagulat ng lahat. Samahan ninyo ako sa paglantad ng isa sa mga nakababahalang kaso sa Brisbane, Australia na kumuha ng atensyon ng publiko. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Sa pinakadulong bahagi ng isla ng Sumatra sa Indonesia, ay matatagpuan ang isang probinsya na tinatawag na Bandar Lampung. Dito pinalaki ang isang batang lalaki na nagngangalang Febri Andriansya, kasama ang dalawa niyang nakababatang kapatid na babae. Ipinanganak si Febri noong February 13, 1987. Palaging iniisip ng inang si Nining Sukarni na mas parang babae si Febri, at hindi naman niya ito alintana dahil tanggap niya ang pagkatao ng kanyang anak. Noong 2009, sinabi ni Febri sa kanyang ina na gusto niyang mamuhay bilang isang babae. Pinili ni Febri ang pangalang Mayang mula sa Indonesian singer na si Mayang Sari. Prasetyo, ang pangalan ng isang dating kasintahan. Bago lumipat si Mayang sa Australia, nagumpisa na siya sa kanyang transisyon bilang babae. Ayon sa kanyang social media account sa ilalim ng pangalang Mayang Prasetyo, nakasaad doon na nagtapos siya sa The Royal Melbourne Institute of Technology. Nagtatrabaho siya sa La Femme Garcon, isang establishmento na nagpapakita ng mga cabaret dancers. Kinumpirma ng kanyang ina na nagpapadala si Mayang ng pera sa kanyang pamilya, ginagamit para sa pag-aaral ng kanyang dalawang nakababatang kapatid at para suportahan ang kanyang ina at lola. Bago ang krimen, walang ideya ang pamilya ni Mayang kung paano niya kinikita ang perang ipinadadala niya sa kanila. Nabanggit din na maraming bansang napuntahan si Mayang bago siya nanirahan sa Brisbane, kasama si Marcos Peter Volke. Si Marcos Peter Volke, 27 years old, ay ipinanganak sa Geelong, isang lungsod sa timog kanluran ng Melbourne, Australia. Mayroon siyang 3 kapatid. Nakatira ang pamilya Volke sa Haddon. Kilala at iginagalang sila sa kanilang bayan. Ang ama ni Marcos ay nagpapatakbo ng isang lokal na karate dojo, at si Marcos ay isang black belter. Habang lumalaki, si Marcos ay inilarawan na matalino, mabait, at tahimik, pero may bahagyang kadiliman sa kanyang personalidad. Minsan, nakita ng kanyang mga kaibigan na mabilis magalit si Marcos. Sa kanyang teenage years, nakaranas siya ng mga issue sa mental health noong 2005. Nang sumunod na taon, nagtangka siyang kitlin ang sarili. Ipinadala siya para sa paggamot sa isang psychiatric service noong 2007 dahil sa pangamba na mayroon siyang matagal ng anxiety at depression na hindi bumubuti. Nadiagnose siya na may moderate depression at matinding problema sa pagtulog. Binigyan siya ng antidepressant at nagkaroon ng malaking pagbuti sa kanyang mood, pagtulog, at gana sa pagkain. Nagsimula siya ng paggamot sa isang pribadong psychiatrist at isinara ang kanyang file sa psychiatric service noong January 2008. Bumalik si Marcos sa kanyang normal na mga gawain tulad ng karate. Siya ay malusog at maingat sa kanyang kalusugan. Hindi siya naninigarilyo o umiinom at may malawak na kaalaman sa fitness at nutrition.
Naranasan niya ang mga problema sa sikmura, bituka, at skin allergies at madalas siyang pumipili ng mga naturopathic treatments para tugunan ang problema sa kalusugan. Walang indikasyon na siya ay abusado o gumamit ng karahasan sa kanyang mga nakaraang relasyon. Nagsanay si Marcos bilang chef sa tulong ng kanyang kapatid at nakapagtrabaho pa sa ilalim nito. Umalis siya sa kanilang tahanan upang maglibot sa mundo at sinabing siya ay isang chef. Naniwala ang kanyang pamilya na nagtatrabaho siya sa isang cruise ship, nagluluto para sa libu-libong mga turista. Sinabi niya sa kanyang pamilya na sa cruise ship niya nakilala ang kanyang kasintahang si Mayang Prasetyo, isang magandang balinis na sinabi niyang chef din tulad niya. Ngunit hindi iyon ang tunay na kwento. Ang realidad ay napakalayo sa inaakala ng kanyang mga kapamilya at kaibigan. Umalis si Marcos mula sa kanilang tahanan pagkatapos ng high school upang ipagpatuloy ang kanyang propesyon bilang chef, ngunit natuklasan niya ang isang trabaho na mas kikita siya ng maraming pera. Nakilala ni Marcos si Mayang noong 2013, matapos siyang magsimulang magtrabaho bilang isang male escort sa mga adult clubs sa Melbourne. Ang magkasintahan ay lumipat sa pribadong escort services matapos umalis sa brothel sa Melbourne at naglakbay sa buong mundo para ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Mula 2013 hanggang 2014 naglakbay sila sa Asia at Europe habang nagtatrabaho sa naturang industriya. Tumira sila pansamantala sa Denmark. Isang araw, tumawag si Mayang sa kanyang ina at humingi ng basbas para pakasalan ang kanyang kasintahang si Marcos. Noong August 1, 2013, ikinasal sila sa Denmark. Sa parehong buwan, naglakbay sila patungong Indonesia upang makilala ni Marcos ang pamilya ni Mayang. Walang pinagsabihan si Marcos tungkol sa kasal sa kanyang sariling pamilya. Sa unang pagkikita, inilarawan ng ina ni Mayang si Marcos bilang mabait, mapagmahal, mahiyain at tahimik. Bumalik si Marcos mula Bali, Indonesia, kasama si Mayang, at nanirahan sila sa Brisbane noong September 2014. Noong September 6, nakipagkita sila kay Mrs. Hughes, ang tagapamahala ng gusali, na nagtatrabaho sa 113 Building Management. Siya ang building unit manager para sa isang block ng mga unit sa Tenerife. Ipinakita niya sa magkasintahan ang ilang mga unit. Ibinahagi ni Mrs. Hughes sa panahon ng investigasyon ang kanyang napansin sa dalawa sa unang pagkakita sa kanila. Tinawag ni Marcos si Mayang bilang kanyang partner at siya ang halos nagsalita sa buong pagpupulong. Nabanggit din niya kay Mrs. Hughes na hindi nagtatrabaho si Mayang at na si Marcos ay isang chef na kasalukuyang naghahanap ng trabaho. Gusto nilang magrenta ng unit kaagad dahil nakatira sila sa pansamantalang tirahan. At kailangan nila ng lugar na tumatanggap ng mga aso. Agad na naayos ang kasunduan sa pagrenta ng isang ground floor 1-bedroom unit na may courtyard. Pumirma sila ng 6 na buwan at lumipat noong September 13, kasama ang kanilang 3 aso. Sa kanilang maikling panahon sa gusali, madalas makita si Mayang na naglalakad kasama ang mga aso sa mga landas malapit sa ilog at sa mga parke. Sa panlabas, sila ay mukhang isang matagumpay na magkasintahan na kamakailan lang bumalik sa Brisbane matapos magtrabaho sa mga cruise ships. Noong September 19, nagpakonsulta si Marcos sa isang doktor matapos siyang magreklamo ng hirap sa pagtulog, pagkapagod sa araw, bahagyang depresyon at pagkabalisa. Humingi siya ng gamot upang mas maging malinaw ang kanyang pag-iisip sa buong araw dahil magsisimula na siyang magtrabaho bilang chef. Binigyan siya ng antidepressant na may sedative properties na dati na niyang ginamit at nakatulong sa kanya. Pagdating ng September 24, nagsimula na siyang magtrabaho bilang part-time chef sa isang restaurant. Nakikipag-ugnayan naman ang mga magulang ni Marcos sa kanya sa pamamagitan ng mga emails. Ang huli nilang pag-uusap ay noong September 29. Inilarawan si Marcos bilang madalas na tahimik at hindi palaging nagbabahagi ng impormasyon sa kanyang mga magulang. Lalo na pagdating sa kanyang mga nararamdaman.
Malinaw din na inilihim niya ang tungkol sa kanyang trabaho bilang escort at sa kanyang pagpapakasal kay Mayang dahil sa posibleng kahihiyang maidudulot nito sa kanyang pamilya. Sa pagitan ng 11:30 ng gabi at hating gabi noong October 2, narinig ng mga tao mula sa kalapit na apartment ang isang pagtatalo mula sa 113 Commercial Road building. Tumagal ito ng 30 to 40 minutes, kung saan narinig na sumisigaw at iniinsulto ni Mayang si Marcos. Huminto ang pagtatalo pero nagpatuloy muli ng 1:30 ng madaling araw at tumagal ng mga 30 minutes. Hindi na nakarinig ng anumang pagtatalo mula sa unit na iyon ang kapitbahay sa mga sumunod na oras o araw. Kinabukasan, noong October 3, napansin ni Mrs. Hughes ang masamang amoy mula sa unit nila Marcos. Napakabaho ng amoy kaya kinailangan niyang gumamit ng air freshener sa pasilyo. Pagdating ng 6 ng gabi, nagpunta si Marcos sa supermarket at bumili ng mga panlinis tulad ng gloves, bleach, scrub brush, garbage bags, wipes, at laundry soakers. Pagkatapos nito, sumakay si Marcos ng taxi papunta sa Royal Brisbane and Women's Hospital na may sugat sa kamay. Kinumpirma ng mga talaan sa ospital na nagtungo si Marcos sa emergency department at umalis ng mga 9:30 ng gabing iyon na may benda sa kamay. Ayon sa record, ang dahilan ng pagpunta ni Marcos ay ang sugat sa kamay na nakuha niya matapos ang isang away sa kanyang partner ng araw na iyon. Sinabi niyang may hawak na malaking chef's knife ang kanyang partner. Nang magkasagutan, hinawakan ni Marcos ang kutsilyo at hinila ito ni Mayang mula sa kanyang dominanteng kaliwang kamay. Umaga noong October 4, nakita ni Mrs. Hughes si Marcos sa labas ng complex at napansin ang kanyang kamay na may benda. Sinabi ni Marcos na kailangan siyang operahan dahil sa kanyang sugat. Napansin din ni Mrs. Hughes na mas tumindi ang amoy mula sa unit kumpara sa nakaraang araw. Bandang 2:00 ng hapon ng araw na iyon, nagpadala si Mrs. Hughes ng mensahe kay Marcos na kailangang may gawin siya tungkol sa amoy. Sinabi ni Marcos na galing ito sa isang sabaw na naiwan niya sa stove. Kinagabihan, tumawag si Marcos ng isang elektrisyan. Sinabi niya na walang kuryente sa kanyang unit at kailangan ng tulong sa oven. Pagpasok ng elektrisyan sa apartment, naamoy niya agad ang napakalakas at mabahong amoy. Sinabi ni Marcos na mula ito sa sabaw ng baboy na kanyang niluto. Dahil kailangan ng elektrisyan na ma-access ang main switchboard para ayusin ang problema, kinontak nila si Mrs. Hughes upang tumulong dito. Nagkita sila Mrs. Hughes at ang kanyang asawa kay Marcos at ang elektrisyan sa foyer ng complex. Sinabi ni Marcos na nag-overflow ang kaldero habang siya ay nagluluto at nag-short circuit ang kuryente. Pumunta sila sa main switchboard, pagkatapos ay umakyat papunta sa unit. Binuksan ni Marcos ang pinto para makapasok ang elektrisyan, pero sinubukan niyang pigilan si Mrs. Hughes sa pagpasok. Gayunpaman, iginiit ng ginang na dapat siyang pumasok at gumawa ng inspeksyon dahil ang electrical fault ay isang issue ng kaligtasan. Walang nagawa si Marcos kundi papasukin ito. Napansin agad ng ginang ang dugo at iba pang pinsala sa buong unit. Kumuha ng ilang larawan si Mr. Hughes sa unit. Inihayag naman ni Marcos na ang dugo sa carpet ay galing sa sugat sa kanyang kamay. May hindi magandang naramdaman si Mrs. Hughes sa loob ng unit ni Marcos, kaya nakipag-ugnayan na siya kaagad sa pulisya at humiling na magpunta sila sa unit. Ang tawag na ito ay natanggap ng Police Communications bandang 9:00 ng gabi. Pumunta sila bilang welfare check. Nakipag-usap muna ang mga pulis kay Mrs. Hughes sa harap ng complex. Pagkatapos, pumunta sila sa unit at kinausap si Marcos sa labas ng pintuan ng kanyang unit. Sinabi ni Marcos na umalis si Mayang matapos ang kanilang pagtatalo at ipinahiwatig niyang bumalik ito sa Indonesia. Napansin naman ng mga pulis ang kakaibang amoy. Nagpasya silang pumasok sa loob ng unit kahit walang warrant dahil sa nakababahalang ulat ni Mrs. Hughes tungkol sa nakitang dugo sa loob ng unit. Nagdahilan naman si Marcos na kailangan niyang ayusin muna ang kanyang mga aso bago papasukin ang mga pulis, ngunit nilock niya ang pinto pagkapasok at tumakas. Inalerto ni Mrs. Hughes ang mga pulis nang makitang tumalon ito sa bakod sa likurang bahagi ng kanyang unit.
Nagsimula ang paghahanap kay Marcos. Lumawak pa ang paghahanap kasama ang iba't ibang dog squad officers at iba pang backup police crews. Ang ilang mga pulis ay bumalik sa unit at nakapasok gamit ang master key na ibinigay ni Mrs. Hughes. Pagpasok sa loob, natuklasan ng mga pulis ang isang malaking itim na garbage bag sa loob ng washing machine. Isang malaking kaldero ang nakita sa sahig ng kusina, naglalaman ng likido kung saan nakausli ang mga daliri ng dalawang paa ng tao. Nakakita rin sila ng malaking marka ng sariwang dugo sa sahig pa rin ng kusina. Agad na lumabas ang mga pulis sa unit. Inalerto ang police communications ng kaso ng pagpatay at sinilyado ang crime scene. Ang mga natagpuang labi ng tao ay kalaunan nakilala sa pamamagitan ng DNA confirmation bilang mga parte ng katawan ni Mayang Prasetyo. Samantala, nagpatuloy ang paghahanap kay Marcos at bandang 9:51 ng gabi, isang police dog ang nakatukoy sa lokasyon ni Marcos sa isang basurahan sa isang underground car park. Natagpuan si Marcos sa loob ng basurahan na may matinding sugat sa liig at wala ng malay. Siya ay balot ng dugo at may malalim na mga sugat sa magkabilang bahagi ng kanyang liig at pulso. Isang 35 sentimetrong kutsilyo na galing din sa kanyang kusina ang nakuha mula sa basurahan. Sinimulan ng mga opisyal ang resuscitation efforts, ngunit si Marcos ay idineklarang patay pagkatapos ng ilang minuto. Sa panahon ng investigasyon, mas malalim pang sinaliksik ng mga investigador ang pagkamatay ni Marcos at Mayang na nagbunyag ng kanilang mga lihim. Nabunyag na si Marcos ay nagkaroon ng malaking utang sa credit card simula noong 2013 na nagkakahalaga ng $9,000. Ang mga email sa pagitan ni Marcos at ng kanyang dating partner ay nagpapatunay nito. Nangutang pa si Marcos sa iba upang bayaran ang mga nakaraang utang na mas lalong nagpalobo ng kanyang suliranin sa pera. Ayon sa impormasyon mula sa mga kakilala ni Marcos, ang relasyon nila ni Mayang ay isang business arrangement. Ang mga emails ay nagpatunay rin na tinutulungan ni Mayang si Marcos sa pagbabayad ng kanyang mga utang. Bilang kapalit ng tulong pinansyal na iyon, si Marcos ay nag-sponsor kay Mayang para makakuha ng visa upang manatili sa Australia. Naibunyag din ang magulong relasyon sa pagitan ng dalawa. Nagbanta si Mayang kay Marcos na sasabihin niya sa pamilya nito ang kanilang kasunduan kung hindi tutuparin ni Marcos ang kanyang bahagi ng usapan o kung iiwan siya ng lalaki. Binabantayan din ni Mayang ang paggamit ni Marcos ng social media at email accounts nito. At hindi siya masaya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa kanyang dating partner. Lumabas na si Marcos at Mayang ay parehong gumagamit ng apartment sa Tenerife upang magsagawa ng kanilang trabaho bilang mga escorts. Ang impormasyong ibinigay sa investigasyon ay naghayag na si Mayang ay aktibong nag-a-advertise ng kanyang mga serbisyo sa Tinder sa ilalim ng pangalang Mayang hanggang sa gabi ng October 2014. Ipinakita ng investigasyon na si Mayang ay nakakaramdam ng isolation, pagkalungkot at namimiss ang kanyang pamilya sa Indonesia. Nag-message pa siya sa isang kaibigan na nagtatanong sa presyo ng apartment na pwede niyang rentahan sa Bali. Hindi kumpirmado kung balak ni Mayang na bumisita o tuluyang umuwi sa Indonesia. Wala namang ebidensya na nagpapatunay kung si Mayang ay may kasaysayan ng mga problema sa mental health. Kinumpirma din ng isang detective na kasama sa investigasyon na hindi sila naniniwala na ang pagpatay ay plinano, kundi isang trahedyang resulta ng isang mainit na pagtatalo sa loob ng tahanan. Hindi na natin malalaman pa ang tunay na nangyari sa oras ng pagkamatay ni Mayang. Ngunit kahit na maaaring hindi sinadya ni Marcos na patayin ang biktima, gumawa siya ng mga matinding hakbang upang itago ang kanyang pagpatay. Nang siya ay mabisto sa krimeng ginawa, alam ni Marcos na hindi niya maiiwasan ang parusahan siya ng batas sa krimeng ginawa at ang bantang maglalantad sa kanyang buhay na itinago sa loob ng maraming taon sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa kanilang lugar. Kaya tuluyan niyang winakasan ang buhay upang maiwasan na madakip ng mga otoridad. At dahil sa ganitong sitwasyon, isang inquest o summary investigation ang kinailangang gawin ng public prosecutor. Ang focus ng investigasyon ay ang mga aksyon ng mga pulis na sangkot sa pagresponde bago ang pagkamatay ni Marcos.
Napatunayan naman na walang nagawang pagkakamali ang mga kapulisan sa pagresponde sa kaso. Ang malagim na kaso ni Mayang Prasetyo ay nagpapakita ng panganib ng hindi natutugunang mga isyu sa mental health, lalo na kapag pinagsama ang stress at emosyonal na problema na posibleng humantong sa nakapipinsalang resulta gaya ng marahas na pag-uugali o pagpatay. Ipinapaalala sa atin ng kasong ito ang kahalagahan ng maagang pagkilala sa mga palatandaan ng mental struggles at pagbibigay ng tamang pagtugon upang maiwasan ang ganitong trahedya at mapanatili ang mas ligtas na relasyon. Bago tayo magtapos, shout out sa mga commenters at bagong subscribers noong nakaraang vlog. Maraming salamat kay Immortal Love, Lay Ansulay, Mary Ann, Elma Machico, Maria Teresa Castro, Loy Valiente, Legendary, Christina May, Silent Night, at Flerida Lopez. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.